Hello Aquarius, welcome to Like a Tarot. Angels and guides, please guide us. Ano ang message ng mystical cards para sa mga Aquarius? Intention. Ito yung dapat mong i-manifest. My intention is that all God's wishes for me come true. Aging. Habang nagkakaedad ka, mas lalo mong naiintindihan kung ano yung mga importante sa mundo at kung paano ka nahubog nito. Doubt. Yung pagdududa ang magpapahinto sa mga pangarap natin, hindi yung kabiguan. Gamit ang tarot cards, alamin natin kung bakit ipinakita itong tatlong cards na ito. Unahin muna natin itong card na intention. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang. Hindi po magre-resonate sa lahat, kaya kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yun na start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Angels and guides, please guide us. Bakit ipinakita itong tatlong mystical cards na ito para sa mga Aquarius? Knight of Pentacles, Nine of Cups, at Queen of Swords. Ikinukwento ng cards na ito, anuman ang estado ng relasyon mo, merong success at saka dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At yung success na ito ay pang long term. Halimbawa, kung patungkol sa love, ganun din yung ibig sabihin sa career o kaya sa financial. Ang advice ng cards, kasi merong person na mangingialam sa buhay mo or sa buhay nyo ng person mo. Kailangan matuto kang makinig. Kailangan mong maging wise, balanse at mapanuri. Kasi ang kailangan mo alamin kung ano yung intensyon ng person sa mga sinasabi niya. Sa career, ang ilan sa inyo ipinapakita na dedicated ka at saka determinado sa trabaho mo. At saka yung mga goals mo ay nagkakaroon ng katuparan at dalawang cards na nagsasabi niyan na may victory at saka success. Sa mga nasa relationship, ipinapakita na ang person mo ay loyal sa iyo at saka loyal din siya sa karir niya at lahat ng paghihirap na ginagawa niya ay para sa iyo. At yung relationship niyo ng person mo ay merong good sign at saka good energy na mas lalo pang nagpapatibay sa relasyon niyo. Ito naman yung alamin natin, aging. At ang advice ng mga cards ay mas magkaroon ng maraming communication at saka yung magtiwala sa isa't isa. Kasi kahit hindi nyo sinabi ng person mo, sisiraan kayong dalawa para magkahiwalay. Ang ilang single naman ay makakamit ka ng person na pareho kayo ng goals sa buhay. At saka, marami ka nang natutunan sa past, kaya itong potential person na ito ay pahalagahan mo. Yung connection yung dalawa ay mas magiging matatag. Sa mga single, ang advice ng mga cards, huwag kang kabahan sa potential person na nagugustuhan mo. Para mas makilala mo siya at maging masaya yung conversation nyo. Knight of Wands in reverse, Eight of Swords, at Five of Wands. Ayan guys, so napakalinaw. Selos, inggit, rival. Dalawang cards na nagsasabi niyan. Ang ilan sa inyo, feeling mo trap ka o nasa sitwasyon na walang patutunguhan.
Lalo na't ang ilan sa inyo sa panahon na ito ay nahihirapan kang harapin yung problema. Ang ilan sa inyo sa financial, 3 cards na ito nagsasabi na hindi ka makapag-focus sa karir mo o kaya sa financial. Ang advice ng cards para sa financial ay kung hindi nagiging maganda yung mga plano mo patungkol sa financial, baguhin mo ito. Think outside the box. Yun yung sinasabi ng cards. At saka base na rin sa mga cards, yung problema mo sa financial ay pansamantala lang. Sa mga nasa relationship, ang advice ng cards na ito, warning na ito guys, na huwag kang makipag-connect sa mga taong hindi mo lubos na kilala. Kung hindi ka magiging maingat, magiging abusive at toxic ang relasyon nyo. Ang ilan sa inyo alam mo na yung sitwasyon nyo ng person mo eh. Kaya lang wala kang choice kundi magstay kahit gusto mo nang iwan yung person mo. May mga makatwirang rason eh, kaya hindi mo magawa. At ang advice, kung meron ka nang nakikitang mali sa person mo, agapan mo ito, sabihin mo agad sa kanya. Ito muna yung alamin natin, doubt. Ituloy ko lang guys. Kailangan maagapan para hindi ma-brainwash. Ang ilang single naman, gusto mo na single ka na lang. Kasi alam mo na kapag nagmahal ka, nasasaktan ka lang eh. Happy ka sa pagiging single. At 2 cards na ang nagsasabi niyan. Pero ang ilang single, kahit hindi ka naghahanap, ay merong mga potential person na nagkakagusto sa iyo. Maganda kasi yung glow ng aura mo dahil ang ilan sa inyo mas nananaig yung self-love at nakikita yun ng potential person kung gaano mo pahalagahan yung sarili mo. Kaya ikaw yung napipili kahit marami namang masigit pa sa iyo. Ang next card naman ay 5 of Swords, the Hangwoman, at the Temperance. Hanggang dito, nagpapatuloy yung pagtatalo nyo ng person mo or ng person kasi ipinaglalaban mo yung karapatan mo. At ang advice ng cards na ito ay tingnan mo din yung ibang area ng buhay mo kasi masyado ka nang nagpapaka-focus sa problema. Para hindi lahat ng pag-aari na meron ka ay hindi mawawala. At saka 3 cards na sa merong person na nagsisisihan. Pwedeng sa career ito or love life. At ang advice ng cards na ito ay magkaroon ka ng desisyon. Pero itong decision na ito ay may malaking impact sa buhay mo. Ang advice naman para sa health ay huwag mo masyadong i-pressure yung sarili mo para hindi ka magkaroon ng anxiety or depression. At 2 cards na nagsasabi na pangalagaan ang kalusugan. Single ka man or nasa relationship, 2 cards ka na lumayo ka sa toxic or unhealthy na sitwasyon. At saka may ilang single na may makikilala ka na merong dark aura na parang tigre ang ugali. Kaya kapag ka naramdaman mo na ganito yung person, umiwas ka na. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo na kilalanin yung person at saka kung maikipag-date, mag-ingat. Sa mga nasa relationship, meron kayong LQ ng person mo. Pero masusolusyonan nyo ito, magkakaroon ng kapayapaan at saka mababalansin yung pareho ng person mo yung sitwasyon. Ito naman ang bottom of the deck, 6 of Wands. Na ang ibig sabihin, kung ano man yung ginagawa mong pagsusumikap ngayon, ay makakamit mo yung mga pangarap mo sa future. Kaya hindi mo kailangan mag-alala o kaya mag-isip ng mga negatibo kasi magiging maganda yung future mo. At saka maraming magtitiwala sa iyo. Itong the Wheel of Fortune naman,
na ang ibig sabihin, yung mga old cycles na nangyari sa nakaraan ay ile-let go mo na. At saka ang ilan sa inyo, ang iniisip mo ay progress sa buhay. At saka ready ka na rin para sa mga posibleng challenges na darating sa buhay mo. At syempre, alam mo na kung paano ito harapin. Itong the strength naman, nakadalawang cards ka na ready ka na sa challenges. At saka kapag dumating ito, mas matatag ka na, hindi ka papadaig sa emosyon mo. At saka alam mo kung ano yung mga desisyon at gagawin mo. Na kahit gaano man kahirap yung sitwasyon na darating. At saka, ihanda mo yung sarili mo kasi may bagong chapter na sisimulan ka. At nakatatlong cards ka na para sa tagumpay. Dream come true at saka good karma na yung darating sa buhay mo. Siya nga pala guys, marami po salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. At pati na rin po sa mga nakikinig at nanonood. San man panig kayo ng mundo, ingat po kayo palagi. Ito naman ang angel number mo. 844. The presence of angel number 844 signifies the special connection that an individual has with their guardian angel in this lifetime. Affirm, God says, "My child, I will help you in every situations." 436. It is reminding you to be brave enough to deal with your problems, resolve your disputes, and have a happy life.